Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang monster action film na tinatawag na Monster Truck. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Carl Hogue Panzal, Gerald Agdan, Carlo Gamarang, Renz Mark Bulawan, at Ezra Monica Gulunan from Taliktik Cordon Isabela. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang liblib na lugar sa kagubatan ng United States, may isang kumpanya ng pagmimina na tinatawag na Terrace Avex. Layunin nilang kunin ang langis na nasa ilalim ng buong lugar. Dumating mismo ang may-ari ng kumpanya na si Tennyson sa pasilidad, matapos siyang makatanggap ng balita mula sa kanilang punong biologist na si Jim, na may naging problema sa operasyon. Ayon kay Jim, may malaking deposito ng tubig na humaharang sa kanilang mga drill, at posible itong may lamang buhay. Pero kahit ganoon, iniutos pa rin ni Tennyson na ituloy ang pagbabarena sa kabila ng likido. Habang ang kanilang mga kamera ay pumapasok sa malalim na imbakan ng tubig, bigla nilang napansin ang mga gumagalaw na organismo sa loob. Biglang pumutok ang tubig palabas dala ng napakalakas na pressure. Bumulwak ang tubig mula sa mga pump at winasak ang lahat ng kagamitan sa lugar. Kasabay nito, lumabas din ang malalaking nilalang at bumagsak sa lupa. Nagulat ang mga tao sa nakita nilang kakaibang nilalang, kaya agad nilang sinubukang hulihin ang mga ito. Nilagay nila ang mga nilalang sa malalaking lalagyan, pero sinabi ng kanilang head of security na si Mr. Burt na may isa pang halimaw na nawawala. Gusto ni Tennyson na mahanap agad ang nawawalang halimaw, dahil ayaw niyang mapatigil ang buong operasyon kapag nalamang may dayuhang nilalang sa lugar. Kinabukasan, habang inaayos ang bagong makina ng kanyang truck, may isang binatilyo na ang pangalan ay Coley. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa labas, kaya nagpasya siyang tignan ito sa junkyard. Pumasok siya sa lugar na puno ng mga lumang sasakyan at napansin niyang wasak ang mga container ng langis. Bigla na lang nagsilaglagan ang mga balde, kaya tumakbo si Coley sa takot. Pumasok siya sa garahe at pilit na isinara ang mga pinto. Pumasok siya sa ilalim ng sahig para magtago, pero naririnig niya ang isang dambuhalang nilalang na gumagalaw sa itaas. Nakita niya ang isang napakalaking galami na pumapasok sa mga bakal na gate. Nagpumigla si Coley na makatakas. Ayaw niyang maging biktima gaya ng mga babae sa mga pelikulang Hapones. Sa huli, nagawa niyang buksan ang hatch at tumakas palabas, pero bago iyon ay nalock niya ang metal na pinto para hindi makatakas ang halimaw. Agad niyang tinawagan ang pulis at iniulat ang nakita niyang nilalang. Ngunit nang buksan ng mga pulis ang hatch, wala silang nakita kundi ang walang lamang container ng langis. Sinabihan ni Rick, ang matandang opisyal, ang kanyang mga kasamahan na maghintay sa labas, at agad niyang pinagalitan si Coley dahil para sa kanya, isa lang itong kalokohan. Lumabas na galit si Rick na stepfather pala ni Coley, at inakala niyang isa lang itong paraan ni Coley para magrebelde sa kanya. Pagkaalis ng lalaki, napansin ni Coley na may kakaiba, dahil tila naaakit lang ang halimaw sa mga lugar na may langis. Kinabukasan, kumuha si Coley ng maraming container ng langis at inilagay ang mga ito sa car crusher. Sinadya niyang ibuhos ang langis sa makina para maakit ang nilalang. Kinuha niya ang remote controller at naghintay sa gilid, umaasang lalapit ang halimaw. Hindi nagtagal, lumabas ang mga galami mula sa likod ng car crusher, at gumapang paakyat ang isang dambuhalang nilalang. Hinawakan ng halimaw ang container ng langis at humiga ito na parang si Winnie the Pooh. Nagulat si Coley nang makita niyang mukhang wala namang intensyong manakit ang nilalang. Lumapit siya sa halimaw habang nilalaklak nito ang langis na parang pulot, at hindi man lang nito napansin ang presensya ng tao. Pinanood ni Coley ang nilalang na may pagtataka, pero nabasag ni Coley ang controller, at biglang humandar ang makina ng car crusher. Sinubukan niyang ayusin ang remote pero wala itong sagot, at nagsimulang bumaba ang crusher sa ibabaw ng halimaw. Dahil wala nang ibang paraan, tumakbo si Coley at hinayla ang galami ng halimaw para mailigtas ito. Patuloy na bumababa ang crusher, pero sa huli, nagawa ni Coley na hilahin palabas ang nilalang bago pa ito madurudge na parang hotcake. Tiningnan siya ng halimaw ng masama at hinawakan si Coley, saka umatungal sa galit. Pero agad din nitong napansin ang mga wasak na container, at na-realize nitong iniligtas siya ni Coley. Tumakbo si Coley palayo habang ang halimaw ay humiga ulit na parang tamad na nakaupo sa sofa. Napagtanto ni Coley na hirap gumalaw ang halimaw sa lupa. Sumigaw siya sa dambuhalang pusit na huwag siyang kainin, at tila naintindihan ito ng halimaw. Kinuha ni Coley ang isang container ng langis at sinimulang painumin ang halimaw para makuha ang tiwala nito. Sa kabilang banda, dumating na ang mga tauhan ni Tennyson sa presinto para alamin kung may mga kakaibang tawag na natanggap. Kahit sinabi ng sheriff sa mga pulis na huwag magsalita, isa sa kanila ang nagsiwalat na may natanggap silang prank call tungkol sa isang malaking hayop mula sa
junkyard kung saan nagtatrabaho si Coley. Habang nangyayari ito, sinisikap ni Coley na dalhin ang higanteng nilalang sa presinto gamit ang isang malaking dolly para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Pero pagbalik niya kasama ang truck, wala na ang nilalang, ginamit nito ang dolly na parang wheelchair at hinahabol ang aso. Tumakbo si Coley para pigilan ang nilalang at hinayla ang lubad, pero agad siyang itinapon ng nilalang na parang basahan. Bumangon siya at sinubukang pigilan pa, pero nawala na ito at tumakbo papuntang garahe. Habang hinahabol niya ang nilalang, biglang lumiwanag ang paligid mula sa dalawang malalaking sasakyang pumarada sa junkyard. Dumating na si Burke para kausapin si Coley at alamin kung ano talaga ang nangyari kagabi. Nagsinungaling si Coley para protektahan ang nilalang, pero pinilit pa rin ng mga tauhan ni Tennyson na pumasok sa garahe. Sa kabutihang palad, hindi nila nakita ang hayop, ngunit napansin ni Coley na nagtatago ito sa loob ng truck. Agad niyang tinakpan ang mga galame ng hayop habang dinidistract si Burke. Sinabi niyang may narinig siyang ingay sa kabilang bahagi ng junkyard, pero pumalpak ang plano niya nang biglang humandar ang truck at lumapit sa kanila. Buti na lang, nagkunwari siyang tinutulak ang sasakyan at nakalusot ng hindi pinaghinalaan. Ngunit hindi pa tapos ang problema, ayaw makinig ng hayop kahit anong sabihin ni Coley, kaya nag-apa siya sa lupa. Lalong gamulo ang sitwasyon nang dumating si Meredith, kaibigan niyang babae, para sa study session. Nahuli siya kaya wala na siyang palusot, huli siya sa akto at hindi na niya magawang magkunwaring nagpupush up. Pinaalis niya si Meredith pero nagalit ito dahil nag-effort pa itong pumunta. Habang nagtatalo sila, biglang umalangaw-ngaw ang ungol ng nilalang at agad itong narinig ng mga tauhan ni Tennyson. Wala nang choice si Coley, itinulak niya si Meredith sa loob ng truck at nagdasal na sana marunong magmaneho ang halimaw. Sa kabutihang palad, pinatakbo ng nilalang ang truck papalayo habang mahigpit na kumapit si Coley sa manibela na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Biglang nagkagulo ng tumalon sa kalsada ang sasakyan at nagpagulong-gulong sa mga burol. Enjoy na enjoy ang nilalang habang parang amusement ride lang ang nangyayari. Nakaiwas ito sa mga puno habang tumatalon at kumakaway gamit ang mga galame, at sa wakas ay nakarating sa damuhan ng buo. Bumaba agad si Coley at sumigaw sa inis sa truck, kaya lalong nalito si Meredith. Napagtanto ni Coley na mahirap ipaliwanag ang lahat, kaya sinabi na lang niyang silipin ni Meredith sa ilalim ng sasakyan. Pagtingin ni Meredith, nakita niya ang halimaw at napasigaw sa takot, pati yung nilalang, natakot din. Hirap man siyang paniwalaan ang nakita, sinigurado ni Coley na hindi ito nananakit. Dinala niya si Meredith pauwi, kasama ang halimaw na ayaw bumaba ng truck. Dahil wala nang ibang paraan, sinubukan niyang pilitin ito palabas, pero napansin niya na tumitigil lang ito kapag hindi niya nakikita ang harapan. Dito siya nagkaroon ng ideya, binago niya ang truck para makontrol ang galaw ng halimaw gamit ang mga blinds. Patuloy niyang inayos ang truck at natuklasan niya ang mekanismong ginagamit ng hayop para paikutan ang axle, kaya naisip niyang gamitin ito para paandarin ang buong sasakyan. Kinabukasan, pumasok si Meredith sa barn at laking gulat niya nang makita na nasa loob pa rin ng truck ang nilalang. Pinangalanan pa ito ni Coley ng Creech. Sumakay siya sa truck para sa test drive, at agad itong pinaandar ng halimaw na parang totoong makina, sabay dagdag ng konting personalidad habang bumibilis sa mga burol. Pero nag-alala si Meredith, hindi raw nila pwedeng itago ang halimaw habang buhay, dahil malamang ay hinahanap na ito ng tahanan niya. Nahihirapan si Coley tanggapin iyon, lalo na't enjoy na enjoy siya kasama si Creech at panay selfie nila, pero sa huli, napagtanto rin niya na may responsibilidad silang ibalik ito sa pinanggalingan nito. Dumiretso sila sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina, pero nagkaproblema si Coley. Hindi niya alam kung saan ipapasok ang gasolina, at ayaw naman niyang malagay sa maling butas. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang dumating ang mayaman niyang kaklase. Agad siyang inisar dahil sa bulok niyang truck, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin nang marinig nila ang malakas na pag-rev ng makina ng truck ni Coley, parang sports car na bumirit sa kalsada. Pero may kakaibang naramdaman si Coley. Si Creech ang may hawak ng manibela at sobrang wild ang pagmamaneho nito, parang batang nakalunok ng 1 kilong asukal. Napansin agad ni Meredith na baka dahil yun sa gasolina na ibinuhos ni Coley, punong-puno ng kemikal. Nagkagulo sa highway. Parang baliw si Creech sa pagtakbo, sumisingit sa trapiko at halos banggain ang ibang sasakyan. Sinubukang kontrolin ng nilalang ang truck gamit ang malalaking tentacles nito, kaya halos himatayan sa kaba si Meredith, para na siyang nanganganak sa nerbiyos. Sumalpok sila sa isang second-hand car dealership kung saan may ahenteng niloloko ang mga matatanda. Pero ayon, instant karma. Tinapakan nila ang lahat ng kotse roon. Nasalpok din nila ang isang van na puno ng pintura, kaya nagmukhang clown ang kawawang ahente. Nakatakas sila bago pa dumating ang mga pulis. Nakapasok sila sa minahan ng Terrace Avex, at dito muling nakita ni Coley ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakakasama. Dinala sila nito sa loob ng trailer habang ikinukwento kung ano
anong nakita niya noong gabing iyon. Dito napagtanto ni Coley na galing nga sa ilalim ng lupa si Creech. Bago pa niya maipakilala ang nilalang, nadiskubre niya agad na ipinagkanulo sila ng ama niya. Tinawagan nito ang seguridad ng kumpanya. Agad naging marahas ang sitwasyon. Pilit siyang hinahatak ni Burke pero sobrang nagalit si Creech kaya bigla nitong pinaandar ang truck. Ginamit ni Coley ang pagkakataon para makatakas at sinabihan si Meredith na sumakay agad. Nagpaikot-ikot si Creech sa bukid gamit ang truck. Napansin ni Burke na nasa loob ng sasakyan ang halimaw kaya sinubukan ng mga tauhan niyang habulin at hawakan ito. Nakabalik si Coley sa truck at dumiretso siya sa trailer ng ama niya. Binangga at winasak ang buong bahay. Agad silang tumakas pero nasalubong nila ang sheriff. Gulat na gulat ito nang makitang ang stepson niya ay gumagawa na naman ng gulo. Hinabol sila ng buong seguridad ng kumpanya. Pumasok si Coley sa mga makikipot na kalsada sa downtown habang sinusundan ni Burke at ng mga tauhan nito. Tumalon siya sa mga obstacles gamit ang mga bagong upgrade ng truck. Bumangga si Burke sa basurahan at nagpatuloy sa pagtakas sina Coley. Pero hindi pa tapos ang habulan. Biglang sumulpot ang stepfather ni Coley at siya naman ang humabol. Walang nagawa si Coley kundi tumakbo ulit. Pumasok sa isang makitid na eskinita. Pagdating doon ng pulis, wala na si Coley. Ang hindi niya alam, nakasabit pala si Coley sa taas ng kotse, para siyang si Jackie Chan na umakyat sa pader at niloko ang pulis para umalis. Pero bumalik ulit si Burke at nahanap sila. Napilitan silang tumakbo ulit pero sa kasamaang palad, dead end ang kanilang napuntahan. Mabuti na lang, ginamit ni Coley ang upgrade ng truck, bumukas ang gilid nito at nakaakyat ang malaking nilalang sa gusali. Tulala si Burke sa nakita. Nag-drive sila sa bubong ng mga gusali, tumatalon sa mga bintana, habang nilalabag lahat ng batas ng physics. Muli silang bumalik sa kalsada, desperadong tinatakasan ang mga humahabol. Pero laking gulat nila, nandyan pa rin ang mga kalaban sa likod nila. Dumiretso si Coley sa riles ng tren, habang papalapit ang isang dambuhalang tren. Plano niyang takasan ang mga kalaban gaya ng nasa Fast and Furious. Parang si Dom Toretto, humarurot siya sa riles habang namumuhay ng isang kapat na milya sa bawat sandali. Tumalon siya sa kargamento ng tren at nakatawid sa kabilang panig. Sa sobrang tuwa, nagdonut si Coley sa kalsada, iniwan sa alikabok ang mga humahabol sa kanya. Napunta sila sa isang cabin na pagmamayari ng ama ni Meredith. Ginamit nila itong pansamantalang tagwan. Nagpasalamat si Coley kay Creech sa pagsalba sa buhay niya. Habang nagpapahinga sila sa harap ng campfire, ikinwento ni Coley ang kanyang pagkadismaya sa kanyang ama. Pinakalma siya ni Meredith at sinabing ayos lang yun, dahil kung hindi naging masama ang tatay niya, baka hindi siya naging ganong kagaling na tao ngayon. Ngumiti si Coley sa sinabi ng babae, sabay pasok sa truck para tahimik na umiyak mag-isa. Nakakagulat dahil sinubukan ng higanteng halimaw na damayan si Coley gamit ang mga galame nito. Dinala siya nito papunta sa lawa at biglang tumalon sa tubig. Nagulat si Coley nang makita na nagliliwanag ang katawan ng nilalang habang lumalangoy sa ilalim ng lawa. Nagpasalamat siya kay Creech sa lahat ng tulong nito at nangakong iuuwi niya ito sa tamang lugar. Habang nangyayari ito, sinimulan na ni Jim ang eksperimento sa mga halimaw na nahuli niya. Ipinakita niya kay Tennyson na matatalino ang mga ito at marunong matuto na parang may iisang isipan. Pero hindi interesado si Tennyson. Ang iniisip lang niya ay kung paano kikita mula sa minahan. Plano niyang lagyan ng lason ang tubig sa ilalim ng lupa para patayin ang lahat ng halimaw. Pinilit niya si Jim na sumama sa plano gamit ang pagbabanta. Habang nangyayari ito, tila nararamdaman ng mga halimaw ang panganib at nagsimulang humingi ng tulong. Narinig ito ni Creech at agad siyang tumugon sa mga sigaw ng kanyang mga kauri. Kinabukasan, nagulat si Coley na wala na ang truck niya pati na rin si Creech. Nag-isip siya kung bakit bigla na lang itong nawala. Mabuti na lang naiwan niya ang cellphone sa loob ng sasakyan. Gamit ang phone tracker, nahanap ng babae ang lokasyon ng truck. Agad silang nagtungo sa Terrace Avex headquarters at laking gulat nila nang makitang nandoon ang truck. Pero wala si Creech. Pumasok sila sa gusali at bumaba sa basement. Doon nila nakita ang laboratorio na may dalawang higanteng tangke na may mga halimaw na galame sa loob. Bigla nilang narinig na may kumakatok mula sa pader sa labas. Napagtanto nila na si Creech iyon, sinusubukang pasukin ang gusali para iligtas ang mga kasama niya. Pero agad itong napansin ng mga gwardya at pinaputukan ng pampatulog. Sa huli, napabagsak nila si Creech. Walang magawa si Coley habang pinapalayo si Creech ng mga gwardya. Dinala sila sa opisina ni Tennyson kung saan sapilitang binura ng lalaki ang lahat ng larawan nila ng halimaw. Tinakat ni Tennyson si Coley at sinabihang huwag nang makialam habang inutusan ang gwardya na itapon sila palabas. Habang palabas sila, biglang dumating si Jim at kinuha sila, kunwaring utos daw ni Tennyson. Sa isang lihim na pag-uusap, sinabi ni Jim na hindi niya hahayaang patayin ni Tennyson ang buong lahi ng mga halimaw para lang sa pera. Nangako siyang tutulungan sila, dahil
kailangan pa nila ng isang truck para sa ibang halimaw, palihim na pumunta si Coley sa bahay ng kaklase niya at kinuha ang sasakyan nito habang abalang naglalaro ng video games ang lalaki. Nakita ito ng nobya ng kaklase pero wala man lang siyang ginawa, kitang-kita na ang pera ay hindi kayang bumili ng tunay na pag-ibig. Pero kailangan pa rin nila ng isa pang truck kaya pumunta si Coley sa kaibigan niyang si Sam. Mabuti na lang at may-ari ng malaking car dealership ang tatay ni Sam, kaya masaya siyang tumulong. Kinuha nila ang isa sa pinakamagandang truck at sinimulan itong i-modify para sa mga halimaw. Sama-sama nilang tinapos ang pagbabago sa truck bago mag-umaga. Habang ginagawa nila ito, tahimik na pinanood ni Jim ang mga manggagawa habang isinasakay ang mga halimaw sa malaking truck. Nang makita niya ang pagkakataon, agad niyang tinaboy ang driver at inagaw ang sasakyan. Dinala ni Jim ang mga halimaw sa car dealership at pinakawalan mula sa plastic na lalagyan. Tuwang-tuwa si Coley nang makita ulit si Creech. Lumapit si Creech sa mga kasama niyang may galame at niyakap sila. Lumalabas na pamilya pala silang lahat na nagkahiwa-hiwalay dahil sa pagmimina. Masaya ang lahat nang muling magkita-kita ang mga halimaw. Hindi nagtagal, pumasok sila sa mga truck na inihanda dahil plano nilang ibalik ang mga ito sa kanilang tirahan. Umalis sila sa kalsada at dumaan sa off-road papuntang Minahan. Pero mabilis silang nasundan ni Burke at ng kanyang mga tauhan. Sinubukan ng mga kalaban na palibutan sila habang pinapaputukan ang truck ni Jim. Mabuti na lang at mabilis nakialam ang babae. Itinulak niya palayo ang kaibigan at sinunggaban ang mga kalabang truck. Pinatalsik ang mga ito sa ere at agad pinatigil ang mga nagpapaputok. Napagtanto ni Coley na hindi nila matatakasan ang mga kalaban sa bukas na lugar, kaya inakit niya ang mga ito papasok sa isang masukal na gubat. Salamat sa mga halimaw, naakay nila ang truck na makaiwas sa mga sagabal at tumalon sa ibabaw ng mga puno gamit ang kanilang mga spring. Habang patuloy ang habulan, nakatanggap ng balita ang sheriff tungkol sa mga truck na humahabol, kaya't agad siyang pumunta sa lugar. Laking gulat niya nang makita na ang stepson niyang si Coley ang pinupuruhan ng mga tauhan ni Tennyson. Agad siyang rumatsyade sa burol para subukang pigilan ang kaguluhan, pero sa kasamaang palad, bumangga siya sa sasakyan ni Burke at tuluyang nawasak ang police car niya. Dahil dito, napilitan siyang tumuloy ng naglalakad. Samantala, patuloy pa ring hinahabol ng mga kalaban sina Coley. Naitulak ni Burke si Coley at muntik na siyang mahulog sa bangin. Buti na lang, naisalbo siya ni Creech at naibalik ang truck sa kalsada. Habang papalapit sila sa Minahan, napansin ni Jim ang isang malaking chemical truck sa unahan at na-realize niyang ito na ang truck na may lason na ipapasabog. Sa mga nilalang, sinubukan nilang habulin ito pero na-corner agad sila ng mga kalaban gamit ang apoy na ikinakatakot ng mga halimaw dahil petrolyo-based ang diet nila. Biglang dumating ang isang dambuhalang mining vehicle, si Rick pala ito, na nagdesisyong tulungan ang anak-anakan niya. Binuksan niya ang likod ng truck para makadaan ang grupo. Agad silang sumampa at tumalon pababa ng bangin. Nakasurvive naman sila sa pagbulusok, salamat sa tulong ni Creech at ng iba pang halimaw. Sa wakas, naabutan nila ang chemical truck. Sumugod si Coley at naitamba ang truck, pero meron pa palang isa pang truck na dumating at nagsisimula ng magbomba ng lason. Sumugod sina Jim at Meredith para pigilan ang operasyon pero huli na raw dahil sobrang taas na ng pressure ng makina. Habang nagkakagulo, muling umatake si Burke at muntik nang itulak si Coley sa bangin. Pinilit siyang tulungan ni Creech pero masyado silang nalalamangan. Kaya't sinabi ni Coley kay Creech na tumakas na, pero tumanggi ang halimaw. Sa halip, kinarga nito ang truck ni Burke at ibinato sa mga makina na siyang naging dahilan para sumabog ang pressure at mapigilan ang lason. Nahulog si Coley sa butas at lumapag sa ilalim ng tubig pero agad siyang sinagip ni Creech. At laking gulat niya nang makita na napakarami pa palang nilalang ang nakatira sa ilalim ng tubig. Nagpasalamat sila kay Coley sa pagsadyap sa kanilang buhay. Sa huli, tuluyan nang isinara ang minahan ng mga environmental authorities at inaresto si Tennyson. Naayos ni Coley ang truck nila kasama ang stepdad niya at sabay nilang nilisan ang bayan kasama ang kanyang nobya habang papalubog ang araw sa malayo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.